day, good evening, kahit anong oras po ninyong babuksan po itong video na ito. Isang magandang araw po sa ating lahat sa ngayon. Today po ay mag-aaral na naman tayo ng isang panibagong lesson po. The unwanted plants in Lakatan production without the use of synthetic chemicals. Yan po ang ating title ngayon. Unwanted plants in the Lakatan plantation without the use of the chemical synthetic chemicals na ginagamit sa ating mga plantasyon ng ating po mga lakatan. Pero before po yan mga kaibigan, shout out po sa lahat ng mga nag-comment, nag-likes, nag-subscribe sa aking channel, Basic Technology Farming and All Adventures po. Yung iba po hindi ko na masasabi yung kanilang mga pangalan kasi po nagsasubscribe po sila, hindi po makikita yung kanilang mga pangalan. At kung hindi po ninyo nakikita ang inyong pangalan sa video na ito, ay malamang po previous video ko po ay nandyan po ang inyong mga pangalan, nakikita po ang inyong mga pangalan dyan. Kaya po sana pagpasensyahan ninyo. Pero sa totoo po, pag nakikita po yung inyong mga pangalan dyan po sa ating tinatawag yan, sa mga notification natin, pag andyan po yung inyong pangalan, talagang makikita po ninyo ngayong araw ang inyong mga pangalan. Shout out po sa lahat na nag-subscribe, lahat po ng mga kaibigan natin, mga ka-agri, ka-farmers, ka-farm, sa mga lodi natin dyan, lahat sa buong bahagi ng Pilipinas. O sige na po. Today po, as I have said a while ago, may mga tanim po na hindi dapat nakikita sa loob ng ating plantation or sa labas ng ating plantation within 20 meters to 30 meters po, hindi po dapat sila nakikita doon. Ano po yung pinaka-reason dyan? Yung pinaka-reason po dyan, they are alternate host po. They are alternate host ng mga insects na nagdadala po ng mga sakit, mga diseases sa ating Lakatan area. Kaya po dapat walang-wala po sila yan dyan. Ano po ang mga tanim na ito? Unang-una po, lahat po ng klase ng tanim na may kahawig po sa saging. Para po siyang saging, pero hindi po siya saging. At kahit po pamili siya ng saging, basta po hindi po siya lakatan, hindi naman po siya productive na nagbibigay sa atin ng bunga, ng produce, ng harvest, kunin na po natin yan sa field. Gaya po ng bulaklak na birds of paradise, para pong saging yung dahon yan. Kaya po dapat wala po dyan sa ating perimeter, sa ating palibot ng ating taniman. Lahat po ng, sa amin yan, tawag yan, lahat po ng klase ng saging-saging. Parang tanim na saging, pero hindi naman po talaga siya saging na productive o nagbibigay ng produce para sa atin. Dapat po wala po sila dyan. Gagawin lang po yan na alternate host ng mga insekto, ng mga pest na nagbibigay po ng sakit sa ating Lakatan plantation. Number 2 po, lahat po ng klase ng tanim na kapamilya po ng gabi. Yan po, gabi. Dito po sa amin sa Leon, sa Iloilo, marami pong pangalan yan, iba't ibang pangalan dyan. May tinatawag po kami ditong badyang, parang gabi din po yan, napakalapad po ng dahon yan, dapat wala po yan dyan. May tinatawag po kaming palawan. Ayan, pamilya rin po ng gabi yan, palawan, hindi po Palawan na lugar na sa Southern Luzon, hindi po. Parang gabi din po yan. May tinatawag din po kami ditong dagmay. O yan po. At saka makakakita po kayo ng lahat po ng mga tanim na nilalagay po sa florera, sa paso, ginagawang ornamental plants. Lahat po ng mga heart shapes na dahon na mukhang gabi po. Marami po yan, may mga colored yan, may mga violet, may mga pula. Yun po, dapat po wala po yan sa ating Lakatan area kasi po, as I have said, pinaka-main reason po, sila po ay alternate host plant ng mga insekto na nagdadala po sila ng mga diseases sa ating taniman. Dapat po wala po sila. Number 3 po,
ito po, baka hindi nyo po alam. Naku, dapat open-minded po tayo dito. Huwag po kayo magtanim ng kahit anong klaseng tanim na kapamilya po ng ginger or luya sa ating Lakatan production area. Alternate host po sila rin ng mga nagdadala po sila ng mga pest. Diyan po pumupunta yung mga peste na imbis na wala po sana sa ating saligan. Diyan po sila, excuse me po, diyan po sila nagtatago sa luyang dilaw. Dito sa amin may tinatawag pa kami na lampuyang. O ayan po, lampuyang. Para yung itsura nila. Magkahawig po lang yung itsura nila. Lahat po ng tanim na tumutubo na kahawig po ng luya, yung dahon niya, yung itsura niya, dapat po wala po yan sa ating Lakatan area. Ganun pero po rin po yung reason, alternate host po sila ng mga nagdadala pong sakit na peste. Diyan po sila nagtatago. Gusto po nilang bahayan yan. Yan ang mga tanim yan. Kaya po sana po wala po yan sa ating taniman dito po sa amin dahil hindi po kami nag-spray ng chemicals. Talagang wala po yan sa aming taniman. 20 meters away po sila. At least wala po sila. Lalo na sa loob. Lalo na sa labas na pag malapit dapat wala yan dyan sa perimeter area natin. Dapat they are far away from our plantation, 20 meters. Yan po ang ginagawa po namin para po makontrol namin yung Banshee top disease. Isa po yan sa reason, Banshee top disease. Yung wilt po, marami pong klase ng wilt. Mayroon po tayong Panama wilt, mga Moco disease. Yan po, dyan po sila nagtatago. Kaya nga sinasabi ko sa inyo po, pag may nakita po kayong ganyang klase ng tanim, makikita na lang po ninyo yan sa video. Ipapakita rin yan dyan. Huwag po sana ninyong hayaan na nakatanim yan dyan sa ating Lakatan area. Kasi po sila po ay number one problem, alternate host po sila ng mga peste na nagdadala ng mga diseases. Kaya po sana may natutunan po tayo ngayong araw. As I have said before, sasabihin ko po sa inyo itong tungkol po dito sa mga unwanted plants in Lakatan production, in chemical free na base ng pagtatanim ng Lakatan. Sana po may natutunan po tayo ngayong araw. Maraming salamat po. Good day to all of you. Sige po, magkikita po tayo sa next video ko. Maraming salamat. Ito na po ang aking Lakatan area sa ngayon. Maliit na area po ito. Ito na po yung itsura niya pagkatapos po ng 4 months na harvesting. Kakaunti na lang po ang hindi na harvest. Yan po sa itaas. Kakaunti na lang. Hindi ko na binabaging kasi papunta na po tayo ng summer. Hindi na po siya masyadong magiging maitim dahil kulang na po sa pest. Ito na po sila ngayon. Ito na po yung mga followers. Pero as this day makikita po ninyo, mayroon pa yung mga ibang followers na sa ilalim. Kasi po yung pinaka talagang gagawin po namin dito isang puno pa rin po ang aakyat. Hindi po pwedeng dalawa dahil po sa spacing namin na 2x2, isang puno pa rin po ang aakyat. Pinuputol-putol lang muna namin itong mga ibang followers. Pero itong talagang malaki, ito talaga yung papaakyatin at pababungahin. Kasi po hinihintay namin yung mga buyers namin ng suckers. At after 2 weeks to 3 weeks po na hindi na po sila magko-confirm, talagang kukunin na po yan. Didisakiring na po talaga lahat-lahat yan para po isang puno lang talaga aakyat. Dahil po sa aming protocol na pag 2x2 meters spacing po, isang puno pa rin po ang aakyat para po ma-maintain namin yung quality ng kanyang bunga. Ganito na po itsura ng aking Lakatan area, yung 400 puno po. Kakaunti na lang po ang natirang may bunga. Mostly po ay yung mga followers na po ito. Kasi po may nag-request po sa amin ng mga planting materials. At least 1,000 puno po. Kaya po pinare-reserve lang muna po namin ito. Pero kung hindi yun matutuloy, as I have said a while ago, talagang kukunin na po namin. Pinapakyat na po namin yung magandang, yung mga malalaking puno ng silalim na maganda talaga yung pag-akyat niya, yung paglago niya. Yan lang po talaga ang pinapaakyat namin at i-delete na naman ito siguro bukas dahil po hindi po magandang panahon ngayon. Salamat po, sana po inyo nagustuhan. Ganito na po ngayon yung itsura ng aking Lakatan plantation after ng 4 na months po na ng pag-harvest. Maraming salamat once again.